Naku po, heto na. Bakit may mga dambuhalang kanyon dito sa Manila Bay? Para saan ito? Good day mga kababayan, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Panibagong araw, panibagong update na naman tayo dito sa ating bansang Pilipinas. Marahil ay nagtataka kayo or marahil marami sa inyo kapag bumibisita ng Manila Bay, meron kayong makikita isang malaking kanyon dito sa gitnang bahagi ng Manila Bay dito sa Roxas Boulevard, dito sa may Raha Sulaiman, no, sa may Tawiran. So yung makikita nyong kanyon na yan ay I think matagal na po yung inilagay dyan, no? Noong pang nanunungkulan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at yan ay sa pangunguna ng DENR Secretary na si Secretary Roy A. Cimatu, no, nang ilagay nga itong kanyon dito. May mga nagtatanong din sa atin kung ito ba ay gumagana. So ang sagot natin, ito po ay 100% na hindi na gumagana. So ang purpose po kung bakit nandito ang kanyong ito is para ma-preserve and at the same time mabasa ng mga tao na dumadaan dito ang history, no? Kasi malaki po ang history ng kanyong ito. So ito po yung kanyon na nasa El Fraile. Kung alam nyo ang El Fraile, so yan po yung Korteng battleship na ginawa nila dito sa may bahagi ng dagat natin, no? Papasok yan dito sa Manila Bay, diyan sa may sa may Corregidor, no, sa may Cavite, malapit na yan diyan. So Korteng battleship siya, isla, no, isla siya na ginawang battleship noong panahong tayo ay sinasakop, no, ng bansang Japan. Ayan, so yan po yung ginawa ng mga Amerikano diyan mismo sa lugar na yan. So kung maglalagay po ako ng picture para meron kayong idea, no, dito sa kanyon na to. So ang purpose niyan is para ma-preserve, no, since hindi na rin siya napupuntahan ng mga tao, so hirap na rin kasi nga medyo mataas siya and at the same time wala na ring nagbabantay rito. So para makita rin ng mga tao kung ano ba yung hitsura ng kanyon na to na ginamit. Pero noong time na ito ay gumagana, nung time na ito ay ginawa, yung El Fraile na yan, no, or fourth drum, no, kung tawagin, ay gumagana po talaga yung kanyon na yan, no. Pumuputok yan dahil nga pang depensa para hindi makapasok yung mga mananakop dito sa ating bansa. Kaya yung kanyon na yan, yung purpose. Actually, dalawa yan. Yung isa naman ay alam ko naiwan pa doon, no, nandun pa sa mismong fourth drum doon sa El Fraile. Kaya yan, ito, meron niyang history dito sa likurang bahagi niyan. So pwede niyong basahin yung pinagmula ng kanyon na to, and it's part of the rehabilitation ng Manila Bay na rin, no, yung tinatawag na Battle for Manila Bay. Katulad ng ginawa ng kanyon na to, na nakipaglaban siya para madepensahan ang ating bansang Pilipinas. Ganon din yung ginawa dito sa Pilipinas. Nilalabanan natin yung naging epekto, no, ng mahabang panahon dito sa Manila Bay na tuluyang sinakop ng kadugyutan ng Manila Bay. Kaya ngayon, simula nang maupo si Tatay Digong, talagang nilabanan, no, yung lumang hitsura ng Manila Bay na ngayon ay malaki na ang pinagbago at malayo na sa dati. Kaya yan ang purpose kung bakit rin po nandito yung kanyon na yan. Hindi po yung gumagana, hindi po yung pumuputok, just for display and history po talaga to, no, yung kanyon na yan. So pwede nyo basahin, pwede nyo i-search yung kabuuang history niyan, pwede nyo mabasa ng El Fraile, lalo na sa mga kabataan ngayon, no, na tayo ay dinipensahan ng kanyong ito noon. Pero I think parang ano rin tayo, no, lumaban tayo, ang puwersa ng Pilipino at ng Amerika, no. Pero ganun pa man ay nasako pa rin tayo ng Japan sa loob ng 3 taon, no.
Yan. But anyway, so ngayon naman alam naman natin na ang Japan ngayon ay sanggan dikit na yan Pilipinas at matinding kaalyado natin yan. So kung ano man ang mangyari ay tutulungan tayo ng bansang Japan, no? Ayan. So yan po ang purpose ng kanyon na to, ay for display and para makita rin po ng mga tao, no, itong bahagi na to na bumuo sa history, no, kasama sa history ng bansang Pilipinas. Yun lamang po at maraming salamat.